Hello guys! Welcome sa ating 15th Java Programming Tutorial na kung saan ay gagawa tayo ng complete program na ginamitan natin ng switch statement. Okay, pansin nyo meron na tayong nilagay dyan na scanner dahil alam naman natin kung paano na gumawa nyan. Ang mga ilalagay na lang natin ay ang int. Okay, maglalagay tayo ng integer variable na age. Then, ang ating output system.out.println, enter your age here. Then ang ating age is equal to input.nextInt. NextInt na nilagay natin dahil number ang ating type, dahil integer ang nilagay natin sa ating variable dito sa taas. Okay, gawa na tayo ng switch statement natin. Switch age case 1, katulad pa rin ng dati. Then ang output nya print line, ito ang iyong first birthday. Copy na lang natin para hindi gawul sa oras. Then break case 2, case 2 case 7, then output, this is your 7th birthday. Then break case 18, this is your debut birthday. Break, tapos ang pinaka default natin kapag hindi tumama sa tatlong condition ng tinype natin, ang output nya ay hindi ko alam ang iyong birthday. Then break. Wala. Tapos na tayo sa ating complete program na ginamitan natin switch statement. Ako saan pag nag-type ang user ay itetest sa ating condition na switch statement. Kapag tinype ng user ang 1, i-output ang ito ang yung first birthday. Then break. Kapag tinype ng user ang 7, i-output ang ito ang iyong 7th birthday. Then break. Kapag in-input ng user ang 18, ang i-output ay ang ito ang iyong debut birthday. Kapag wala sa tatlong condition na to ang tinype natin ng tinype ng user, lalabas ang default value, mag-active siya, tapos i-output niya ang hindi ko alam ang iyong birthday. Break siya, tapos compile natin siya, sana walang error. Oy, may execute daw. Tool, view natin yung debugger natin, ha. Teka lang, main, terminate, kasi may niran akong program kaganina, kaya ganun. Okay, compile natin. Yon, wala siyang error. Okay natin. Yon, enter age here, type natin 1. Ito ang iyong first birthday, ibig sabihin gumana ang ating first condition. Try natin yung second condition, 7. Ito ang iyong 7th birthday. Okay, gumana ang second condition natin. Ang third condition, 18. Ito ang iyong debut birthday. Okay, ibig sabihin gumagana ang tatlong condition na ginawa natin dito. Ibig sabihin tested siya, nag-work siya. Okay, try natin kung gagana ang hindi ko alam yung first birthday. Ang tinatawag natin default. Kapag mali ang tatlong condition, mali sa tinype natin at hindi sumuwak sa tatlong condition natin, lalabas ang pinaka-default value. Okay, ang first condition natin kaganin ay 1, tsaka ang second 7, ang third naman ay 18. Okay, magta-type tayo ng wala sa tatlong yon. Okay, sabay nalagay natin ay 50. Hindi ko alam ang iyong birthday. Yun, nag-run ang ating pinaka-default. Simple lang, ganun lang kadali gumawa ng complete program na switch statement na kung saan mag-i-input ang ating user at mababasa ito. Okay, recall tayo. Ang una natin ginawa ay gumawa tayo ng import.java.util na kung saan ay mababasa nun ang ginawa nating scanner na input. Then sunod natin ginawa ang integer na variable age. Then gumawa tayo ng output na enter your age here. Kung saan
meron nakaabang doon na age, yung variable na age natin ay equal sa input.nextIn, na kung saan kung ano ang tinype natin sa keyboard ay papasok sa variable nating age. Then gumawa tayo ng switch statement, tapos nasa loob nun ang variable nating age na tinetest. Then meron tayong tatlong condition na ginawa dito. Meron tayong case 1, kapag 1 ang tinype natin, output niya ito ang yung first birthday, then break. Case 7, kapag 7 ang tinype natin, i-output niya ito ang iyong 7th birthday, then break. Pag case 18, kapag 18 ang tinype natin, i-output niya ito ang iyong debut birthday, then break. Kapag default, kapag wala sa tatlong condition ang tinype natin, i-output niya ang hindi ko alam ang iyong birthday, then break. Sana meron kayo natutunan sa tinalakay natin ngayon at panoorin niyo pa mga susunod kong tutorials at matututo kayo ng gusto. Maraming salamat sa inyong panonood.